Hello mga kabayan, welcome po muli sa aking YouTube channel, mga ka-business kapapi kalingap. Ito po, nagbabalik ho ako. Quick reaction po tayo. Dito po sa naging issue po nila Ate Mingay, si Vera, ayan si Kagwang Bornok official. Pero bago ang lahat, shoutout po, plus suportahan natin ang ating pinuno, ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, Jack Tapia Matubang, ang buong community po ng ka-business official, yan, mga kagwangs, then mga kasama po mga reactors, both po sa ka-business at saka sa Kalingap. Yan, mga ka-reactors din po. So ito, ano lang naman, nagsalita na kasi dito si Ate Mingay. Ako nakikiramdam o nanonood lang. Nung unang pumunta sila doon kay Vera para bisitahin dahil nga ayon nga sa kanila, mag-iisang linggo nang hindi nakapasok dahil may sakit. Nagme-message naman daw ito doon kila Mrs. Ka-Business. Siyempre, chinek nila kung kumusta na. At ito kay Vera, doon na nag-vlog sila ang mga kagwangs. Si Ate Mingay, siguro tamang nakikinig siya, pero yung tingin niya kay Ate Vera, yung inaarok niya kung ano yung sinasabi. Sa iba, siguro na misinterpret nila na parang antaray naman neto, yung ganun. Kasi di ba ano mga kabisnes ko napanood nyo yun, si Vera din medyo tumaas din yung boses kasi merong ginigit doon sila Bornok na sinabi nga daw ni Ate Vera na papasok siya pero hindi. So, syempre masama pa yung pakiramdam. Hindi naman, ang sabi nga doon baka makapasok na. So, hindi pa sure. At nalaman din natin doon sa vlog na yun na kahit matagal nang hindi pa nakakapasok sa Ate Vera dahil sa sakit niya, hindi pa rin ito nagpa-check up. Pwede pong pumunta sa health center. Biruin nyo, ilang araw kang hindi nakapasok. Magtyaga lang pumila sa public. Ayun, malalaman ang iyong kondisyon. Kung kinakailangan ni pa-laboratory, may paraan naman, andyan naman sila pinuno, di ba? Ang ano lang kasi dito, kusa ka Ate Vera na magpagamot na, magpa-check up na. Kasi yung kalusugan niya, nakikita natin anong mga ka-business. Yung katawan ni Ate Vera, masasabi ko, hindi siya healthy. Possible yan yung mga symptoms na nararamdaman niya, nanginginig yung kamay niya, laging masakit yung ulo niya. Hindi natin alam, baka yung mataas yung kolesterol niya sa dugo, yung mga ganon. Kaya Ate Vera, kailangan mo yan, alamin mo kasi yung katawan mo hindi siya, para sa akin, yung taba mo, hindi siya maganda tingnan. Totoo lang, real talk po tayo. At yung kay, naman, Ate Mingay, siguro, na lang yun, parang, yun ang naturalesa niya na pag tumingin siya sa tao, akala mo mula ulo hanggang paa kikilatisin ka. Parang ganun. Doon siguro maraming sa kanya, nagbabash ba. Tapos sasabihin na sip-sip si Ate Mingay, yung mga ganun. Nagpaliwanag naman po siya dito sa kanyang vlog. Isang araw nang nakalipas, naglabas siya ng kanyang saloobin. May punto siya rito na hindi naman natin siya nakikita personal, hindi natin siya nakakasama personal. It's either talaga, nung time na yun, nandun yung concern niya, pag-aalala kay Vera, pero yung sa mukha niya, yung sa facial expression niya, ganun lang talaga siguro siya. Magpakita ng kanyang emosyon. Siguro nag-aalala yun siya, pero, yan, akala natin sa mga nanonood, mataray na, tapos ganun. Ang dami ng mga komento na hindi maganda na, ano bang tawag dito? Ayun nga, yung mga sumisip-sip daw ito. Ayun, naipaliwanag naman din niya talaga rito na, syempre wala si Ate Vera, tumutulong siya sa ka-business house, kahit mayroon siyang anak, maliit, diba? Tumutulong siya magtrabaho doon. Syempre, din yun, pakikisama. Kasi una, doon sila nakatira sa Falcon. So, hindi niya iniinda yun na kahit nandyan may mga inaalagaan siya, marami siyang inaasikasong bata, may sarili siyang pamilya, nandun pa rin siya na iniisip pa rin niya na makapagbigay ng, makapagbalik ng tulong sa paraan kaya niya sa ka-business family kasi tinutulungan din naman sila, lalo't wala si Ate Vera. At tulong-tulong din naman yung mga M's doon kung sino yung available sa kanila. Kaya sana, para sa mga nanonood kay Ate Mingay, tama yung sabi niya, hindi natin siya kilala personal.
natatarayan tayo sa kanya, ganun siya kumilos, hindi natin mababago yung kanyang itsura. Kasi ganun na siguro talaga yung kanyang aura. Kung paano siya magsalita, kung paano niya i-express yung kanyang sarili base sa kanyang nararamdaman. Na sa iba, imbis para kay Ate Mingay, okay lang siya, normal lang sa kanya yun, tapos bibigyan ng masamang kahulugan. Kaya yun ang nangyayari ngayon. Marami nang babas sa kanya dahil doon sa kanyang, dahil sa mga nakikita physically, yung appearance ng kanyang mukha, kung paano mo siya magsalita, kung paano siya tumingin sa kanyang kausap. Ayan. Kaya sana maintindihan natin yung ano dito ni Ate Mingay. Kasi mahirap po yung kanyang ginagawa. Mayroon kang anak, maliit, punta ka sa kabilang bahay, tutulong ka doon maglaba, maglinis. Imbes na pwedeng ipahinga mo na lang yun kasi nag-aasikaso ka rin sa pamilya mo. Pero hindi yun iniisip ni Ate Mingay kasi nga, ang nasa niya siguro, tinutulungan sila, nila Mr. and Mrs. Ka-Business, ayan, libre na yung bahay. So yung kaya niya, gagawin niya. Lalo si Ate Vera nga ay wala doon, may sakit. At si Bornok naman, para sa akin, parang nasanay na rin ako dyan kay Bornok pag nagsalita na. Ganun lang din siguro siya. Sabi nga may pagkaangas, may yabang din. Ini-insist nila yung mga dapat hindi na-insist. Katulad nung paulit-ulit na sinasabi kay Ate Vera na sabi mo, papasok ka pero hindi. Ano rin yun, parang siguro na nainis na si Ate Vera. Kaya nag-best mode na rin siya doon. At yun, Ate Vera, tutukan mo yung kalusugan. At huwag mo na sanang antayin din na sila Pinuno Ka-Business pa, sila Mrs. Ka-Business pa, yung magdadala sa'yo sa hospital para magpa-check up ka. Magkusa ka natin. Kasi kaya mo naman maglakad. Exercise mo yung katawan mo. Yun lang yung sa akin, Ate Vera. Kasi napapansin ko sa tuwing may sakit ka, kailangan may pupuntang mga kagwangs. Kailangan sila Pinuno Ka-Business pumunta para dalhin ka sa hospital. Magsulo ka natin. Ibig kong sabihin, kaya mo naman O kung hindi mo kaya, pwede kang ikaw mismo ang magkusa doon sa mga kagwangs. Samahan niyo ako sa hospital. Dalhin niyo ako doon kasi ganito. Pero ano kasi sila pa yung lumalapit. Ang ibig kong sabihin dito, gumalaw din. Kasi financially, kung walang pera, nandiyan naman sila Pinuno Ka-Business na umaalalay. Kasi hindi pwedeng lahat na lang ba intindihin nila Pinuno Ka-Business, nila Mrs. Ka-Business, yung kanilang mga tao, mga kasamahan. Sila din naman nagkakasakit. Diba? Ang tanong, kinukumusta ba natin sila pag nagkakasakit? Guilty. Diba? Yun lang yung sa akin. So, ayun, sana maging okay na ito lahat. Maintindihan natin anong mga subscribers ng Ka-Business Official, si Ate Mingay, sila Ate Vera, maging maayos na sila at matuto sa mga nangyari. Ate Vera, wag nang masyadong emosyonal. Kilos, maghusa ka, ipagamot mo, dalhin mo yung iyong sarili. Kaya mo pa naman maglakad. Kung hindi kaya, ang daming sasakyan nila Ka-Business. Pwede kang magsabi. Kasi ang nangyayari talaga, walang kusa si Ate Vera sa sarili niya. Andun lang sila sa loob ng bahay. Hindi mas lalo kang magkakasakit niyan pagka ganyan. Lalo kang manghihina. Galaw-galaw din. Diba? Pag may time. Basta tayo, Ate Vera, ano lang po yun sa akin, opinion lang po ito, Hindi sa inaano kita dyan. Basta opinion lang. So yun po, maraming salamat. Hanggang sa muli. Dito na muna ako. Gagawa pa ako ng isang pang reaction. Kasi pag nagagawa po ako ng recording, once na may bakante ako, tinutuloy-tuloy ko pa yun para pag may time, makakapag-edit ako. Yan. So maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Tagal video.